So isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muli ako si Miat Sebastian and welcome to our daily devotion with Pastor Russell Ocampo. And today is October 24, 2025, and our topic is all about ano ang kahulugan ng Seal of the Lord. So our concept is all about Seal of the Lord. So ang Seal of the Lord ay tumutukoy sa matinding nag-aapoy at hindi mapipigilang passion ng Diyos para tuparin ang kanyang mga plano, panatilihin ang kanyang pangako at ipakita sa kanyang kawalhatian. So hindi siya passive, kundi kumikilos siya ng may banal na sigasig upang iligtas, ibalik at maghari. Dahil sa kanyang seal, siguradong magtatagumpay ang kaharian ni Kristo at ang kanyang mga anak. So our Bible readings for today is all about Isaiah chapter 9 verse 6 to 7. Sapagkat isang bata ang ipinanganak para sa atin, ibinigay ang isang anak na lalaki sa atin. Siya ang namumuno sa atin, tatawagin siyang kamaha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan. Malawak at walang katapusan ng kanyang paghahari at magdadala siya ng kapayapaan, pamamahalaan niya ang kaharian ni David at itatatag niya ito sa pamagitan ng katarungan at magiging matuwid mula noon at magpakailanman. So, dadako na tayo sa ating teaching. So, yung first teaching, it is God's passionate desire to redeem the world. So, ang Diyos ay kumikilos hindi dahil kailangan niya, kundi dahil mahal niya ang sanlibutan at nais niya tayong iligtas dahil hindi siya tumitigil hanggang maabot ang bawat pusong handang magsisi at bumalik sa Kanya dahil ang Kanyang passion sa pagliligtas ay mas malakas kaysa sa anumang kasalanan, kahinaan o kadiliman. Second, it is God's resolve to reign through the Messiah. So, plano ng Diyos na si Jesus ang mamuno bilang hari ng kapayapaan at kaligtasan. Walang makakapigil sa Kanyang pagtakda sa Mesiyas bilang tunay na tagapamahala ng lahat. Dahil ang buong kasaysayan ng sangkatauhan ay tinutulak ng zeal ni Yahweh upang ipa-establish ang paghahari ni Kristo. And lastly, it is God's deepest desire to glorify Himself. So, lahat ng ginagawa ng Diyos ay para ipakita ang kanyang kabanalan, kabutihan, at kadakilaan. So, kapag gumagalaw ang Diyos, hindi lang niya tayo tinutulungan, kundi inilalabas niya ang kanyang kaluwalhatian. Dahil ang seal niya ay guarantee na ang pangalan niya ang laging magwawagi. So, dadako na tayo sa ating application. So, yung first application is know what makes God happy. So, upang mabuhay ayon sa seal ng Diyos, kailangan nating unawain kung ano ang nagpapasaya sa Kanya. Pagmamahal, kabutihan, at pagsunod. So, habang lumalalim ang ating relasyon sa Kanya, is mas nagiging malinaw kung ano ang Kanyang nais para sa atin. Mas nagiging masaya ang buhay kapag ang puso natin ay nakahanay sa puso ng Diyos. Second is align your goals with God's passion. So, hindi sapat na may plano tayo. So, kailangan na ang plano natin ay align sa layunin ng Diyos. So, kapag ang pangarap natin ay tumutugma sa zeal niya, ay nagiging mas makabuluhan at mas pinagpapala ang ating mga hakbang. And lastly is be passionate to honor God in all you do. So, kung masigasig ang Diyos sa atin, dapat maging masigasig din tayo para sa Kanya. Ibig sabihin, sa trabaho, pag-aaral, relasyon, o sa ministry man, yan, dapat makita ang passion natin para i-honor siya. Dahil ang buhay na may apoy para sa Diyos ay nagiging kaaya-aya at makapangyarihan. So, dadako na tayo sa ating last part, which is our discussion. And our discussion talks about, what are you passionate about? It is aligned with God's passion. So, ano ba talaga ang tunay na nagpapagana sa puso natin? Karera ba, pera ba, tao, o ang Diyos? So, para sa akin, mahalaga na tanungin natin ang sarili natin kung ang passion natin ay naka-align sa passion ng Diyos, na siyang may seal para sa kaligtasan, katuwiran, at kanyang kaharian. So, kapag ang passion natin ay naaayon sa kanyang layunin, is nagiging mas malinaw ang direksyon ng ating buhay at mas nagiging makabuluhan ng bawat ginagawa. Mabuting pagnilayan natin kung saan natin inuubos ang ating lakas, oras, at panahon, at kung ito ba ay nagbubunga ng kawalatian sa Diyos. So, natutunan ko sa devotion na ito na ang seal of the Lord ay hindi lamang isang konsepto, kundi isang katotohanan na ang Diyos ay puno ng masidhing pagmamahal at layunin para sa kanyang mga anak. Dahil alam natin na masigasig ang Diyos sa kanyang mga plano, kailangan nating maging masigasig sa Kanya, sa ating pagsunod sa Kanya.
So let's pray po. Lord God, maraming salamat po sa iyong seal na hindi napapagod at hindi nagbabago. Lord God, salamat dahil ikaw ang Diyos na masigasig, na nagliligtas, nagtutuwid at nagtataglay ng mabuting plano para sa amin. Lord God, tulungan mo kami i-align ng puso namin sa puso mo, ang mga plano namin sa plano mo at passion namin sa passion mo. Naway maging masigasig kami sa pag-honor sa iyo sa bawat bahagi ng aming buhay. Sa pangalan ni Jesus.